Una sa lahat, sa pulsa video, security guard na umunay binubuli, binaril ang mga katrabaho niyang sikyo sa Quezon City. Dead on the spot ang mga biktimang tinamaan sa ulo at leg. Isa namang pulis sa El Nido, Palawan, patay matapos awatin ng mga nagrarambulan. Ang buong detalye kung namang balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas! Sa Frontline tonight, rider na pulis at nakabangga ang tricycle driver humandusay sa kalsada. Isa ang patay, isa ang kritikal. Panibagong CCTV ng mga huling sandali ni dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral inilabas. Kumakalat ang dokumentong iniwan umano niya, chismis lamang daw sa ngayon ayon sa palasyo. Vice President Sara Duterte giniit na nakakapagod para sa taong bayan ng impeachment laban sa kanya. Hiningan din siya ng Christmas message para kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas? Ayaw ko batiin ng mga ayaw ko batiin. Tatay na halos 3 buwan nang nawawala, reunited sa kanyang anak sakto sa Pasko. At unang araw ng Metro Manila Film Festival pinilahan sa mga sinihan. Pati mga star ng Manila's Finest sinamahan din ng ilang manunood. Biglang bumagsak ang ride na yan sa isang perya sa San Jacinto sa Pangasinan. Sa tindi ng impact, nahati sa gitna ang ride. Sugatan ang dalawa sa mga sakay ng ride. Agad silang dinala sa ospital. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng aberya sa ride habang pansamantalang itinigil muna ang operasyon ng perya. May panibagong CCTV ng mga huling sandali ni dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral. Ayon naman sa palasyo, chismis lang humani dokumentong iniwan daw ni Cabral. Dapat daw muna yang mag-verify ng DPWH. Nasa frontline na balitang yan, Rainiel Pawid. Sa ilang CCTV footage mula sa Ion Hotel sa Baguio, makikitang pumasok si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral sa kwarto ng kanyang driver. Nangyari yan bago sila magtungo sa bangin sa Quezon Road kung saan natagpo ang patay ang opisyal. Sa isa pang kuha ng CCTV ng hotel, makikita ang paglapit naman ng driver sa receptionist ng hotel. Ito raw ang mga panahong hinahanap na si Cabral. Hanggang ngayon, hindi pa rin nabibigyang linaw ang kanyang pagkamatay. Sa gitna ng investigasyon ukol dito, ipinost ni Batangas 1st District Representative Leandro Levista sa Facebook ang di umano'y kopya ng mga proyekto ng DPWH ngayong taon. May 6 na kolum itong dokumento kung saan makikita ang region o lugar ng proyekto, District Engineering Office na mag-i-implement ng proyekto, ang kongresistang nakakasakop sa lugar at ang proposed at maaprobahang budget. Sabi ni Leviste, ito raw ay ilan lamang sa mga dokumentong nakuha niya mula kay Cabral. Sana rin daw suportahan ng lahat si Public Works Secretary Vince Dizon at ang kanyang pagsusulong ng transparency sa DPWH. Dapat nga raw maging proud pa ang mga kongresista sa kanilang mga proyekto sa kani-kanilang mga distrito. Base pa sa post, ang largest allocation ay napunta sa Mindoro Island. 20.99 billion pesos ay naigawad sa Occidental Mindoro at 20.79 billion pesos ang napunta sa Oriental Mindoro. Bukod sa mga inilabas na dokumento, marami pa raw nilalaman ang binansagang Cabral Files na magiging susi para maliwanagan ng publiko kung saan o may kinapuntahan nga ba ang mga na-release na pondo. Ibinili na rin daw ni Leviste sa iba't ibang taong pagsasapubliko ng Cabral Files oras na may mangyari sa kanya. Nauna nang sinabi ni Leviste na may mga miyembro rin ng gabinete na nasa Cabral Files at nag-propose ng mga proyekto. Pero giit ng palasyo, sasagot lang sila sa mga dokumentong authenticated ng DPWH. Pero kung hindi ito beberipikahin ng ahensya, chismis lang daw ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sa pulsa video, aktual na pamamaril sa 2 security guard sa Quezon City. Ang suspect na security guard din tumakas sakay ng taxi. Ang dahilan ng krimen, pambubuli raw. Nasa frontline na balitang yan, Dave Abuel. Sa pulsa video ang pagpasok ng CQ na ito sa pinagtatrabahuang tindahan ng mga sasakyan sa Fairview, Quezon City. Nilapitan niya ang 2 katrabahong natutulog sa sofa. Bigla niyang binaril sa ulo ang isa, habang sa leeg naman niya binaril ang isa pa. Matapos niyan ay naglakad ang suspect na parang walang nangyari. Sandali niya pang binalikan ang mga biktima bago tuluyang lumabas ng opisina.
Dead on the spot ang mga binaril na si Q. Nakunan din sa dashcam ng taxi ang pagpara at pagsakay ng sospek na tumatakas na noon. Tila nagdahilan pa ang sospek para magmadali ang taxi driver. Gusto ko yan, sir. Emergency kasi, kailangan ko muna sa amin. Kasi mamatay kasi yung tatay ko. Sa tulong ng mga nakalap na video, natunton at nahuli ang sospek sa Tondo, Maynila kaninang umaga. Base sa investigasyon, bago pa ang pamamaril ay nag-inuman pa ang sospek at ang dalawang biktima. Nauwian sa alitan. Tukan nga po, hindi natuloy. Natapos, then dahil natalo si suspect, yun na, hinintay niyang magpahinga. Bullying at panlalamang sa trabaho ang tinitignang pinag-ugatan ng pamamaril. Parang kinakantsawan, palagi siya doon sa, kasi bago lang naman din siya. At medyo senior yung dalawang security guard na naging biktima niya. Opo. At parang pinaghandaan niya nung araw na yon. Itinanggi naman ng kinakasama ng isa sa mga biktima ang sinasabing bullying sa trabaho. Ginagampanan lang daw ng biktima ang responsibilidad nito bilang OIC. Super close sila, bakit sasabing bully? Na para silang magkakasama lang na wala sa trabaho, share sa ulam. Mensahe niya sa suspect, Sana naman makonsensya ka, nandyan na yan, ano pang magagawa namin, pero kailangan mo rin pagdusahan dahil nagdudusa ang pamilya niya ngayon. Paskong Pasko. nasa kustodiya na ng Criminal Investigation Detection Unit ng QCPD ang suspect. Na-recover din ang ginamit na baril sa krimen. Mahaharap ang suspect sa reklamang 2 counts of murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nagkasalpukan ang isang motor at tricycle sa Cardona, Rizal. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mga sakay. Patay ang driver habang kritikal ang rider na isang pulis. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa pulsa CCTV ang umaharurot na motorsiklo sa Cardona, Rizal kagabi. Nang malapit na sa pedestrian lane, biglang sumalpok na ang motor sa tricycle. Pulis at saka tricycle. Bumulagta sa kalsada ang driver ng motorsiklo na isa palang pulis. Pati na rin ang driver ng tumagilid na tricycle. Base sa investigasyon, habang patungo ng police station ang rider na pulis para mag-duty, bigla na lang nag-overtake sa kabilang linya ang kasalubong niyang tricycle. Dito na nangyari ang banggaan. Galing sa bababang kalsada ang rider na pulis habang paaon naman ang tricycle driver na tumatakbo ng 60 kph sa bilis. Meron ding warning sign na charge zone at dapat magbagal at 2 linya na nagsasabing bawal mag-overtake. Yun nga lang, lahat ng ito hindi pinansin ng tricycle driver kaya naganap ang insidente. Itinakbo sa ospital ang 2 driver. Dead on arrival na ang 51 years old na tricycle driver habang sugatan ang pasahero niyang 17 years old. Critical naman ang 27 years old na pulis dahil sa head injury. Ang problema, ilang beses tinanggayan ng ospital ang pulis dahil daw sa masela nitong kalagayan at kakulangan sa pang-down payment. Nahirapan po talaga kasi yung ibang ospital kasi is although may batas tayo na bawal maningil yung mismo may ailment or patient, i-check mo muna bago mo singin. Nadiskubre rin ng Cardona Police na walang lisensya ang nasawing tricycle driver bagamat rehistrado ang sasakyan nito. Sa kabila niyan, kakasuhan daw ang pulis na critical ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa presinto nagpasko ang higit 30 sinita sa Oplan Galugad sa Maynila. Kabilang sa mga naispatan, mga bata nagsasakla sa Lamay. Nasa Frontline ng balitang yan si Ian Suyu, exclusive. Happy talaga sa Maynila, lalo na ngayong holiday season. Kagabi, bisperas ng Pasko, kahit may curfew ang mga bata at kahit bawal uminom sa mga kalsada ng syudad, deadma ang karamihan, lalo na sa kahabaan ng Recto at San Nicolas. Kaya nang magsagawa ng Oplan Galugad ang Manila Police District, nagulantang ang mga nasita at nadampot. Kasama ang lalaking yan na walang t-shirt. Spotted din ang mga batang nagsasakla sa Lamay. Kayo namang mga matatanda, pinapayagan nyo naman. Napaka-constitutor nyo. Pagdating sa Reyna Regente Street, sinita ang lalaking nagpapaingay ng motorsiklo. Pero nabistong may droga palang dala si kuya. Kaya kahit nahuli na, sinubukan pa niyang itapon. Nakita po natin na halos nagkasya doon sa loob ng isang kahan ng sigarilyo. So you can just imagine po yung dami nung dala niya ng
Nakumpiska sa kanya ang kaha ng sigarilyo na may lamang 15 gramo ng ilegal na droga. Nagkakahalaga raw ito ng 102,000 pesos. Ang lalaki kasama sa higit 30 binitbit ng pulis sa presinto. Mahaharap siya sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. 17 naman dyan, hinuli dahil sa paglabag sa ordinansang drinking in public. 11 kabataan naman ang dinala at ipinatawag ang magulang. Pare-parehas silang sinalubong ang Pasko sa presinto. Ang operasyon nag-ugat dahil sa reklamo na rin mismo ng barangay. Paniniguro naman ng pulisya, may mga susunod pang Oplan Galugad habang papalapit ang bagong taon para masiguro ang kaayusan at kaligtasan sa mga ganitong selebrasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Pagkatapos makapamasko kina Ninong at Ninang, diretso sa mall ang ilang inaanak. Merong mga nagbonding at merong nag-movie date. Nasa Frontline na balitang yan si News 5 Digital Producer Von Belenario. Nagmistulang winter wonderland sa mall na ito sa Quezon City dahil sa paandar nilang bubble na parabang snow. Ang mga bata, matanda, magbabarkada at pami-pamilya enjoy na enjoy sa snowy fields. Picture dito, picture doon ang ganap just to capture the holiday spirit. Masaya rin na tila patingtero with the twist ang mga bagets sa LED floor display na ito na bonggang hatid na pailaw. Ang mag-asawang Tatay Wilfredo at Nanay Trinidad na 30 years nang married, dito piniling mag-date. Sana huwag siyang magkasakit o dagdagan pa yung aming, siyempre may edad na kami. Medyo kailangan laging malakas. Masiyahin siyang tao, kaya love na love ko siya. Ang fur parent namang si Vanessa, kabanding ang pet niyang si Toby. Masaya po kasi second Christmas niya na to. Of course special kasi parang part din siya ng family namin. Sa kabila ng ngiti at kasiyahan, hindi nalilimutan ng mga bata at kabataan ang tunay na diwa ng Kapaskuhan, ang kapanganakan ni Jesus. If Jesus was here, I would thank Him for everything because He gave me another day to live and He gave my parents. Happy birthday, Papa Jesus. Sana magkaroon ka ng dalaw. Mula sa napamasko, diretso ang pamilya na tanawan sa pagsha-shopping. Paborito daw talaga ng anak nilang si Amaris ang Lego at Christmas gift nila ito after ma-ospital ng bata. Pag may nakikita siyang mga Lego, mahilig siya gumawa ng mag-build ng halimbawa house, mga ganon. Kung kung nakikita niya, pinagpapatong-patong na. Bukod sa pagsha-shopping, Christmas season is also MMFF season. Kaya ang magkasintahang ito, ginawang movie date ang MMFF. Bet nila ang Manila's finest dahil idol nila ang bidang si Piolo Pascual. Mahilig kami sa mga parang historical and political sa mga stories. Curious po kami sa plot niya. Now showing in over 80 cinemas, ang pinakamakabuluhan at pinakanapapanahong pelikulang Manila's Finest. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belenario, News 5. Uso ngayon ang tinatawag na organic encounter o yung pakikipagkilala sa stranger sa kung saan man. Gaya ng mga riders sa Enchanted Kingdom na mapapakapit ka sa katabi mo kahit hindi mo kakilala. Nasa Frontline na balitang yan, Manan Enriquez. Kapag Pasko, kanya-kanyang trip ang mundo. Merong nagpupunta sa mall. At merong ding dadayo pa para sa extreme rides. Gaya na lang ng pamilya Palista na mula pa Benguet na pumunta pa rito sa Santa Rosa, Laguna. Ang trip nilang celebration, makapag-rides sa Enchanted Kingdom. Hindi po namin kayang pumunta ng Hong Kong lahat. Wala pang budget, kaya dito muna po kami. Dinayo rin ng pamilya Racoma na mula San Felipe, Zambales ang theme park. Birthday din kasi ng kanilang 4 years old na chikiting na si Kian. Kasi gusto din ng mga parents niya, tsaka gusto din namin na para ma-experience din niya dito. Etong si Darius Letada na taga Caloocan gusto ng iwas stress sa paghahanda. Kaya ba, gusto ay extreme rides. Sinubukan lang naman nila ang pinakabagong ride this year, ang Eclipse. Tinatapon paharap at patalikod ang sasakay. Patok din ang mga kilalang rides sa EK, ang Anchors Away, Space Shuttle, Extreme Tower, Twin Spin, at
Siyempre, nag-try din ako sa Disco Magic. Para sa Organic Encounter Magic, nakasabay ko riyan sina AJ at Jess na mula pa sa Taguig. At eto, sabay-sabay din kaming may hilo. Sabi nila, mag-distress daw tayo dito sa Enchanted Kingdom. Pero I don't know, mas nakaka-stress yata ito! Ayoko na! Tama na! Lord Jesus Christ! Happy birthday, Jesus! Nakaka-stress siya. Naabutan din natin sa ride ang grupo ni na Father Pat Villasanta kasama ang mga Tuloy Kids mula sa Tuloy Foundation sa Alabang. Paalala niya sa mga kapatid natin na huwag kalimutan ang tunay na diwa ng Pasko. Ayon sa pamunuan ng Enchanted Kingdom, nasa 8,000 to 10,000 ang guest attendance ngayong araw. Mas marami raw ito kumpara noong nakaraang taon na masama ang panahon. So pagbakasyon lahat at may okasyon lahat na magsama-sama, it's an opportunity to creating new memories that will last a lifetime. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ipinangalan sa ilang personalidad na iniuugnay sa flood control scandal ang mga paputok. Merong Curly and Sara Diskaya at may paputok ding Zaldico. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Giorno, Marymon Reyes. Yung iba po tanggal, sinasabi po nila tanggal malas, pampaswerte. Or yung iba po, gusto lang po nila maging colorful yung New Year, mas maging makulay or masaya po ganun. Kasi yung mga fireworks po nakakaaliw talaga, especially po sa mga bata. Sa tinaguriang fireworks capital of the Philippines na Bukawi, Bulacan, hindi lang Pasko ang dama, kundi pati ang nalalapit na bagong taon sa dami ng taong namimili ng paputok. Kabilang na dyan sina Camilo Notorio na bumiyahe pa ng mahigit 6 na oras. Mahal daw kasi kung sa kanila sila bibili. Taga Quezon po, bibili ng paputok. Ito, 1,000 rounds. Murang-mura, 1,000. Mas mura po, walang traffic. Yung po hinabol namin. Sa ngayon, nasa regular na presyuhan pa rin ang mga paputok. Pero ayon sa Vice President ng Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association, bukod sa supply at demand, kabilang din sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang para makabawi sa naging epekto ng mga nagdaang bagyo sa mga pagawaan ng paputok. Dagdag pa niya, kalaban pa nila sa merkado ang mga nagbebenta ng mga illegal na firecracker gaya ng mga paputok na Super Lola, Goodbye Philippines at King Kong. Meron pang paputok na ipinangalan kina Curly and Sara Diskaya, Zaldico, Senator Amy, Tino at Juan. Hindi naman namin sila miyembro. Hindi naman namin, and yet they are the ones destroying our sector. May mga dangerous effects. Yung mga, halimbawa yung sinasabi nilang mga dart bomb and all. If you throw that sa crowd, alam mo yon, hindi naman, and then sisisihin na naman nila yung sector. Dito raw sa Bukawi, Bulacan, garantisadong ligtas ang mga binibentang paputok, lalo't nag-i-inspection lagi ang mga pulis. Sertipikado rin ang mga tindahan. Payo naman ng mga nagtitinda, bumili na hanggat maaga pa. Base sa datos mula sa 62 Sentinel Hospitals, nakapagtala ang DOH ng 28 kaso ng firecracker-related injuries mula December 21 hanggang ngayong araw. Mas mababa ito kumpara noong nakaraang taon. Karamihan sa mga nasugatan ay dahil sa boga, 5-star at triangle na paputok. Bukod sa paulit-ulit na paalalang mag-ingat sa pagsalubong sa 2026, importanteng tumawid tayong lahat ng masigla at masaya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journalist Marymon Reyes. Nakakapagod daw para sa taong bayan ang impeachment case ayon po kay VP Sara Duterte. Ngayong Pasko naman, hiningan ng Christmas message si VP Sara para kay Pangulong Bongbong Marcos. Aniya sa Frontline sa balita si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao. Ang sinasabi ko, wala akong i-confirm at i-deny. Ganyan ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya na si dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves ang dinalaw ng bisis sa Camp Bagong Diwa at hindi ang kanyang umano'y bagman at dating aide na si Ramil Madriaga. Kung gusto nila sila magsalita, then magsalita sila. Basta ang sinasabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. May picture ako sa at least siguro 1 milyong Filipino. At yung mga event na yon, tulad ng inauguration ko, siguro mga nasa 4,000 tao ang may individual pictures sa akin.
Unang sinabi ni Madriaga na pinondohan ng drug lord at Pogo ang kandidatura ng bise noong 2022. Naisumite na ang salaysay ni Madriaga sa ombudsman sa pamamagitan ng kanyang abogado para imbestigahan. Kung lahat akusasyon lang, walang ebidensya, ibig sabihin paninira lang yan. At kung paninira yan, connected pa rin yan sa 2028 presidential elections. Tungkol naman sa posibleng impeachment complaint laban sa bise sa susunod na taon, ito lang ang kanyang masasabi. Nakakapagod na siya para sa taong bayan, yung impeachment na yan. Dahil nakikita naman natin na wala talagang ebidensya yung kanilang mga reklamo. Totally for threats and harassment lang. Ngayong araw ng Pasko, natanong naman ang bise sa mensahe niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. So, and in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? So kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Eh ganun kasi ako na tao. Ayaw ko batiin ng mga ayaw ko batiin. Samantala, ito naman ang mensahe ni PBBM ngayong Pasko. Sa pagtatapos nitong taon, tayo ay magpasalamat para sa mga biyayang ating natanggap. Naway lalo pa tayo mabiyayaan ng magandang kalusugan, mapaligiran ng mabubuting pamilya at kaibigan, at magkaroon ng mas masaganang kabuhayan. Kaya po, Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. maligayang Pasko! Showbiz tonight na tayo. Buhay na naman ang pelikulang Pilipino ngayong pinipilahan muli ang entry sa Metro Manila Film Festival. Bumuhos din ang papuri para sa Manila's Finest. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Unang araw ng screening, pero winner agad sa takilya ang Metro Manila Film Festival entry na Manila's Finest. Bukod kasi sa napakagandang storyline, for the frontline din sa pag-promote sa sinihan na ito sa Mandaluyong. Ang cast na sina Dylan Menor, Ashton Olviga at Taik Sanchez. Napakanta pa nga sila ng soundtrack na Sandalan. Namigay din sila ng signed merch. In fairness naman, effective ang paandar ng cast dahil almost sold out, hindi lang sa physical booth kundi sa online ticketing, ang Manila's Finest. Lahat ng pelikula talagang pinapalabas ngayon sa MMFF. For sure, may matututunan kayo doon. Pero kaya marami din kailangan makanood ng Manila's Finest kasi ito rin yung parang feeling ko kailangan ng mga Pilipino. And I think it's a very good awakening para sa ating mga Pilipino. I'm very grateful to be part of Manila's Finest, kami lahat, and to share the lessons, the stories that people would understand. Approved din sa mga nanood ang Manila's Finest na tungkol sa grupo ng mga pulis noong 60s. I think it's one of the most important things na ipalabas, makita ng mga kabataan yung panahon. To look back, ano yung mga pwede nating makita before, yung experiences na maybe may matutunan tayo mula doon. Say pa nga ni Kayla, nakakabilib ang acting ni Piolo Pascual at kapatid star Cedric Juan. Napakahusay, sobrang captivating, kahit yung mga sinasabi po nila ng mata-mata acting, parang nadala po kami doon. Lahat sila actually, especially si Cedric Juan, and of course si Piolo. Ano pa bang masasabi natin kay Papa P? Napakahusay. Si Cindy naman, malalim ang natutunan sa pelikula. We should stand for the truth, for justice, and for righteousness. Hatid ng MQuest Ventures, Spring Films at Signal. Napapanood na sa higit 80 cinemas ang pinakamakabuluhan at napapanahong pelikula ng taon, ang Manila's Finest. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Abangan ang mga magwawagi sa MMFF sa gabi ng parangal this Saturday, 9:15 p.m. na mapapanood live dito sa TV5. Pulis na umawat lang sa rambulan sa El Nido, Palawan, patay. At bakit hihinto na sa pagbablog si Donalyn Bartolome?
Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang pulis na umawat sa rambol sa El Nido, Palawan matapos siyang saksakin. Kinilala ang biktima na si Police Staff Sergeant Junray Omagap. Base sa investigasyon, nagsimula ang gulo ng bugbugin ng 8 lasing na construction worker ang isang tour guide. Off-duty noon si Omagap at naglalaba lang sa police station. Pero sumama siya sa pagresponde sa gulo. Pumagit na si Omagap sa bugbugan hanggang sa silaksak siya ng 3 beses. Naisugod pa sa ospital ang pulis, subalit binawian din ang buhay. 4 sa 8 construction worker ang naaresto, kabilang ang mismong nakasaksak. Tinutugis pa ang iba. Ginagawa umunang atraksyon ngayon ang lugar kung saan natagpuang patay si dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Bawal po yan at nagdudulot po ito ng pabigat sa trapiko. Nasa frontline na balitang yan si Reniel Pawid. Kadalasang binabagtas ng UV Express driver na si Tony Pascua ang Cannon Road kung saan kadalasang umaabot ang biyahe ng 4 na oras. Pero nitong nagdaang linggo, ang dating 4 na oras na biyahe, ngayon nagiging 6 na oras na. Maliban kasi sa dagsa ng mga turistang aakyat sa Baguio City, nagpapadagdag sa pagbigat ng trapiko sa Cannon Road ang paghinto ng ilang motorista sa lugar kung saan natagpo ang patay si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Talagang mabagal. Mabagal? Oo. Mabagal yung kanon. Pero pag umuusad, kaya lang pahinto-hinto. Kung minsan, abutin ng kahalos 1 oras. Oo. Nung nakaraan, halos 1 oras eh. Matatanda ang natagpo ang patay si Cabral sa Barangay Camp 4 sa Tuba, Benguet nitong December 18. Ilang ulit nagpabalik-balik rito ang mga otoridad para mag-imbestiga. Sa Google Maps, nakapin pa mismo ang lugar kung saan nangyari ang insidente. Dahil dyan, nagmistulang tourist attraction nito na kinokondena ng barangay. Nagtalaga na ang barangay ng mga magbabantay sa naturang bahagi ng kalsada para sawayin ang mga humihinto. Naglagay na rin ang mga tauhan ng Tuba Police ng signages. Bawal ang pagparada at pagkuha ng mga litrato sa lugar, lalo't accident-prone area ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Reniel Pawid, News 5. In love na nag-Christmas El Nido, Palawan ang singer na si Jason Hernandez with his newest tahanan. Pinost ng singer ang photos nila ng bago niyang girlfriend na si Shireen Lea habang nasa beach. Tahanan ang caption niya dyan. Yan din ang title ng bagong kanta na kinompose ni Jason. Last October lang nang i-soft launch ni Jason ang tungkol sa kanila ni Shireen. May 2022 naman nang maghiwalay sina Jason at singer na si Moira De La Torre after 3 years of marriage. Last 10 vlog entries na lang ng online personality na si Donalyn Bartolome. So I offer you the last 10 vlogs. Yeah, the last 10. And you get to choose who or which personality you want to see on the channel. Who do you want to see on the channel? What do you want us to do? Inanunsyo yan ni Donalyn sa latest vlog niyang The Gift Reverse. Hindi niya natsinika kung bakit siya hihinto sa pagva-vlog. Pero gift niya raw ito sa kanyang sarili throughout her journey sa social media. Una nang sinabi ni Donalyn na may plano raw silang magpakasal ng boyfriend niyang si JM De Guzman. Bago maging vlogger, sumikat din noon si Donalyn sa mga hit songs na Kakaibabe at Happy Breakup. Susunod, mga estudyante sa Cambodia nagtakbuhan dahil sa umunoy airstrike galing Thailand. Matinding baha na merisyo sa California sa Amerika kung kailan Pasko pa naman. At ang pamatay na face card at quiet charm ni BTS V sa isang magazine cover. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Perwisyong matinding baha sa California sa Amerika. Hindi madaanan ng ilang kalsadang lubog sa pinaghalong tubig at putik. Pinalilikas na rin ang mga residente sa mga binahang lugar. Sinaran na sa state of emergency ang ilang lungsod sa California gaya po ng Los Angeles at San Diego. Samantala, nagtakbuhan ang mga estudyante sa Cambodia dahil sa umunoy pag-atake ng Thailand. Nagpanik ang mga estudyante nang makarinig ng pagsabog. Naglabasan sila ng kani-kanilang classroom. Ang iba, umiiyak. Tensyonado ang Thailand at Cambodia dahil sa sigalot sa kanilang border. Nagsagawa na ng unang military talks ang dalawang bansa para maplansya ang girian. Simula December 8, dose-dosena na ang namamatay sa magkabilang panig. Sa gitna ng tigil putukan sa Gaza, nagtipon ng mga Palestinian sa simbahan para ipagdiwang ang Pasko. Sa kabila po yan ng 2 taon ng digmaan sa Gaza, git ng mga deboto, may lungkot pa rin ang selebrasyon habang patuloy ang karahasan sa kabila po ng ceasefire. Samantala, 5 Palestinians ang nasawi sa pag-atake sa para ng ginawang evacuation center. Sa Ukraine naman, isang maliit na Christmas tree sa loob ng command post sa Kharkiv ang nagsilbing paalala ng Pasko para sa mga sundalong 4 na taon ng malayo sa kanilang pamilya. Ang ilan sa video ko na lamang nakakausap ang asawa at anak. Ang Christmas wish nila ay kapayapaan. Abangan! Ama na halos 3 buwan na wala, muling nakapiling ang kanyang anak sa Pasko. At BTS V, serving face card sa bago niyang magazine cover. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Natural love at wala raw halong aktingan. Ganyan daw nagka-developan ang married couple na sina Yeonbin at Son Ye-ji. Sa isang interview, napa-throwback ang aktor sa kanilang love story. Nag-date lang daw sila matapos ang filming ng 2019 K-drama na Crash Landing on You. Kaya natural na natural daw at walang halong acting ang nabuo nilang sparks. March 2022 nang ikasal sina Yeonbin at Ye-jin. Speaking of wedding, netong Sabado lang nang ikasal ang 2 pang K-drama superstars na sina Kim Woo-bin at Shin Min-ah. 2015 silang simulang nag-date nang magsama sila as a model sa isang fashion brand. Serving a face card na naman si BTS V sa bago niyang magazine cover sa Japan. Touch of a 90s cinema nostalgia ang motive ng Bangtan member sa February 2026 issue ng Vogue Japan na The Quiet Charm of V. Siyempre, kilig na naman ang mga ARMY sa pamatay niyang visual. Promise naman ni V sa article, hindi raw madi-disappoint ang ARMY sa kanilang comeback album. Speaking of a BTS, idinaan ni Jimin sa kanyang series of aesthetic shots ang Christmas greetings niya sa mga ARMY. Si RM naman, in-story ang aso niya na si Rapmon with the matching kantang Santa Claus is Coming ni Frank Sinatra. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy holidays mga kapatid! At para man sa ating pabaong Pampa-Good Night, kwento ng muling pagkikita ang tampok natin ngayong gabi. Just in time for Christmas, muling nakapiling ng kanyang pamilya ang nawala nilang ama sa General Trias, Cavite. Yan po si Tatay Rolando. May Alzheimer's disease si Tatay at bigla siyang nawala sa kanilang bahay noon pang Setyembre.
Nitong December 22, naharap ng PNP Aviation Group si tatay sa kalsada sa Pasay City. Inaalam pa ng mga pulis kung paano nakarating sa Pasay si tatay. Ang mahalaga, nakauwi siya at nakapagpasko kasama ang kanyang pamilya. Merry Christmas! Baka sumabog na naman yun. Parang Hindi naman, pangit. sir. Gusto mo ba, sir? Charissa. Alam mo, Candy cane. di ba ganun dapat yan? Ha? Jesus! Pero ganun din siya pag sa Christmas Okay, tree. sige. Pwede din, sir. Ah. Ganyan. Merry Christmas. Sana lahat tayo Yes. nakapagpasko. Yes. Kahit may trabaho. Ito kanina pa, lagari. Si Bok eh. Taong bahay. Paalala mo talaga eh. Sige. Oo. Bayani. Yes. Idol ko si Sir Ed sa ganyan. Sobrang workaholic. Isasama ka raw. Baliw. Yes. Oo. Ay, Merry Christmas Merry po, mga Christmas, Sir kapatid. Ed! Merry Nga pala. Christmas. Merry Christmas, Sir! Woohoo! Merry... Kami po ay namamasko, Sir Ed. Ay, Ninong! Ay, What am I supposed to say? Ninong. What am I supposed to say to that? Ako sa'yo, mag-extra ka na po. Sana Sabado na bukas, so yan po ang 45 Uy! headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa Balitaan sa Public Service. Ako po si Mean Las Bañas Orseo. Ako lang po si Ed Lingao. Walang iwanan sa Frontline Tonight. Merry Christmas!